So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, meron na naman pong panibagong paninira na ginawa itong si Super Tae, itong si Super Ate Amy Marcos, sa kanyang kapatid na si PBBM. Hindi pa nga din siya sure, mga minamahal, sa kanyang mga pinagsasasabi. Kasi sabi niya, nagalit yata sa akin. So, hindi ka pa sure kung galit sa'yo yung kapatid mo or hindi. Dapat bago ka magsalita ng controversial, sinisiguro mo muna kung galit ba sa'yo or hindi. Kasi gumagawa ka ng intriga. Yan ang hirap kapatid mo, ikaw mismo yung sumisira. 'Di ba? Or kung parte man ito ng drama ninyo, hindi nakakaganda sa pangalan ng kapatid mo at sa'yo mismo. 'Di ba? Mahirap yung namamangka ka sa dalawang ilog. Instead sana na suportahan, instead sana na tulungan mo yung kapatid mo na si PBBM sa pamamahala dahil hindi na nga siya tinutulungan ni VP Sara Duterte patungkol sa ating ekonomiya, sa problema ng bayan, hindi nga naaasahan. Hindi na nga naaasahan ng maayos itong Vice Presidente. Ikaw pa rin mismo na kapatid, hinihila mo pa pababa yung ating presidente. May utak ka pero hindi mo ginagamit. Mahirap yung gampanin at trabaho ng ating presidente. Supposedly, kailangan niya ng kalinga, ng tulong. 'Di ba? Galing sa'yo mismo kasi kapatid ka niya. Well, kapatid nga ba or baka ampon itong si Amy Marcos? We do not know lang. Pero instead sana natulungan mo, ikaw pa yung nakakasira sa image ni PBBM. Okay. Ito yung sabi ni Super Tae, ni Super Amy. Sabi niya, mga minamahal, Senator Amy Marcos admits her brother President Ferdinand Marcos Jr. may have taken the conduct of her Senate inquiry into the arrest of former President Rodrigo Duterte personally. So parang gusto niyang sabihin na nagalit daw si PBBM dahil sa kinandak na Foreign Relation Committee ni Senator Amy Marcos, itong si PBBM, nagalit daw. Ata, hindi pa nga siya sure. 'Di ba? Hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maalala ninyo, halos lahat ng testigo galing sa gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung ano isasagot nila? Nung hindi sila magkasundo at tumutugma yung mga sagot nila, hindi magandang itsura ng pamahalaan. Nagalit yata sa akin na nabunyag iyon sa aking hearing. Hindi sila nagagalit sa'yo. Nababagot dahil sa ginagawa mo. Ginagawa mong paninira sa ating gobyerno. Na supposedly, ikaw sana yung tumutulong, nag-aakay, 'di ba? Sa ating pamahalaan. Kasi kapatid mo yung presidente. Pero ano yung ginagawa mo? 'Di ba? Ikaw pa mismo yung nagpapabagsak. Kung ganyan lang din kabilis sana, no? Si Senator Amy Marcos na mag-conduct ng investigation dito nga po sa hearing patungkol sa Foreign Relation Committee patungkol kay Duterte, sana ganun din si Amy Marcos mag-push through kay Senate President dito nga po sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Parang napaghalata ang bias ka naman ata. Ha? Parang napaghalata ang bias ka naman ata, Senator Amy. 'Di ba? Nakikita mo na hinaharas si Digong pero yung panghaharas ni Digong hindi mo nakikita. Nakikita mo na nakakaawa si Digong pero yung pangungurakot na ginawa ni Digong hindi mo makita. Bakit ganon? May relasyon ba kayo ni former President Duterte? Sinasaalang-alang niya, mga minamahal, yung pagkakaibigan nila ni VP Sara Duterte, hindi nga siya maindurso ni Vice President. Kahit man lang guest candidate, di ba hindi ka man lang binanggit? Di ba mga minamahal, hindi ka man lang binanggit ni VP Sara bilang guest candidate, tapos sumisip-sip tae ka pa din sa kanila? Di ba? Nakakainis. Yung corruption, yung pagiging demanding ng mga Duterte, yung kanilang ginagawang hindi maganda sa gobyerno, sa kapatid mo, di ba? Pagtatawag nila ng bangag, hindi mo man lang ba nakikita yon? Hindi nyo man lang ba ipaprioritize yung impeachment? Mas inuna nyo pang ipagtanggol? Ikaw mismo, inuna mo pang ipagtanggol? Si former President Duterte and even itong si VP Sara? Kesa ipagtanggol
ang napakadaming mamamayang Pilipino? Oh, sa usapang korupsyon, bakit tahimik itong si Senator Amy Marcos? Bakit hindi makapagsalita pag ang pinag-uusapan ay korupsyon ng mga Duterte? Pamamatay ng mga Duterte sa napakaraming mamamayang Pilipino. Bakit hindi ka makapagsalita? Bakit wala kang komento? Di ba nakakalungkot isipin, mga minamahal? Yung pinupush natin ngayon is yung impeachment. Oo, dapat ma-push through na yan. Para nang malaman natin kung saan napunta yung pera ng kaban ng bayan na patuloy na iniiskipan. Alam niyo yon, mga minamahal, umiiwas sa issue itong si Vice President Sara Duterte. Nakakalungkot man isipin, pero yan yung totoo. Iniiwasan ni Vice President Sara Duterte, mga minamahal, yung patungkol sa issue ng impeachment. Tapos patuloy nilang ginagawang naratibo na si Duterte pinapahirapan, na si Duterte, 'di ba, dinakip ng walang awang gobyerno, yung paawa narrative effect nila. Pero kamusta naman yung pera ng taong bayan? 'Di ba? Kamusta naman yung pandidelay ni Senate President Chis Escudero? Bakit hindi mo ma-call out 'yon, Amy Marcos? 'Di ba? Nakakahiya 'yun. Shameful 'yun. Madam Amy, yung ginagawa ni SP, ba't hindi mo i-call out yun? Diba? Tapos sasabihin ni SP, the president is very wrong. Eh, samantalang nakapag-kanda kayo ng napakadaliang inquiry dyan sa foreign relation patungkol kay Duterte, pero yung impeachment, dinidelay ni SP, na kaya mo namang kausapin. Kung ikaw nga nagawa mo, si SP pa kaya? Diba? Abusado, nakakaloka. Hay nako, mga minamahal. Yung connection nila Duterte sa mga criminals, 'di ba? Kay Sammy Uy, kay Michael Yang di umano, hindi mo ma-call out. Pangangamkam sa kaban ng bayan, hindi mo rin ma-call out. Yung ginagawa nilang betrayal of public trust, yung pattern ng kanilang illegal na ginagawa at ang mga unethical behavior, hindi mo ma-call out. Ha, Senator Amy? Pero may panahon ka para kaawaan si Duterte, magkaroon ng inquiry sa mga Duterte, tapos palabasin na masama yung kapatid mo. Gago ka ba? Ha, hindi mo man lang ba iniisip yung reputation ng pamilya ninyo? Sinipa na kayo once. Tapos parang gusto mo pa ulit, maulit muli. Na ikaw mismo yung pasimuno, kung hindi ka ba naman syungabels? Diba, apakagaga? Dapat sana yung kinocall out mo yung unexplained wealth nila. Yung misallocation ng funds. Yung panluloko sa kaban ng bayan, yung mga unethical behavior. Illegal na gawain. Yan dapat yung kinocall out mo, Senator Amy. Yung delaying tactics na ginagawa ni Senate President. Diba, yan dapat yung kinocall out mo. Hindi yung kapatid mo, hindi yung paghuli kay Duterte. Dahil sabi pa nga ni Bato, kung hindi illegal yung warrant of arrest, dapat sana napauwi na ng bansang Pilipinas itong si Duterte. Si Bato na mismo, nanggaling na mismo kay Bato, yung salitang yan. Diba, na legal ang warrant of arrest. Dahil kung hindi legal, hindi sana... di sana napauwi na ng bansang Pilipinas itong si Duterte. Maging fair ka naman, Senator Amy. Sana man lang yung nagiging issue dito, yung transparency. 'Di ba? Yung accountability, yan dapat yung issue. Hindi dapat ginagawang issue na kaawaan si Digong, pauwiin ng bansang Pilipinas si Digong. May kasalanan si Duterte. Ilang prosecutor yung pumirma dyan? 3. Ang daming ebidensyang nakumpuni kay Digong. Dinaan sa Interpol itong si former President Duterte. Hindi naman ICC yung nag-aresto, Interpol. Diba? Sana naintindihan mo yan, Amy Marcos. Bakit pinapalabas mo na mali pa yung ginagawa ng gobyerno tapos nagagalit pa daw kuno yung kapatid mo sa'yo according sa sinabi mo? Pwede ka ba naman tanga? Sinisiraan mo yung kapatid mo na instead sana tinutulungan mo. Kakupalan ni Amy Marcos, no? Ewan ko ba dito? Kung hindi ba naman tarantado itong si Amy? Alright, mga minamahal, yun po. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Kaka-stress. Anyway, it's me again, Alicia nyo, mga minamahal.
at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. Alright? Yun lamang po. Ingat mga kababayan.